Andito tayo sa All Certified Equipment Trading Corporation. Sila po ay nasa business ng mechanization, particularly sa agriculture. Isa po sila sa leading na player dito sa industry. At makakasama natin ngayon si Sir Ben Lim Compao, ang kanilang President and CEO. At makakasama rin natin si Sir Bong Amoroso, ang kanilang Vice President and General Manager. Thank you, Nag-work na kayo after ng pagdating? Oo, talagang welcome to our office. Partner ko. Ito, follower ako nito. Hello, sir. Sir Ben Lim Compao. He is our President CEO. Yes, sir. Yeah, Sir Lagi Buddy. kong pinapalo yung mga ano mo eh. Talaga, sir? Oo, halos lahat naman. Have a seat, have a seat. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Buti naman at nag-meet tayo. Yes, sir. Pero itong pinapalo yung ano mo eh. Nakita ko nga na ako mo siya doon. Nakita ko si Sir Bong. Ayan. Well, thank you. At least nabisita mo kami. At least I hope you will know more our company and our products. Yeah. Kuhaan kami multi-brand. Pero more on quality ang ano namin. May mga mas high-end. Quality brand ang kinuha namin. So, we started our company in 2011. But of course, matagal na kami sa industry. Ako kuha na. 46 plus 14. Ganun ako katagal sa agri-machinery. Ex-Kubota ako eh. So, nag-retire ako to. Siya naman From Kubota, since 60 years old na, talagang forced retirement. Japanese kasi is when the Japanese take over, so 60 years and above, talagang you have to retire. Forced retirement. Yan. Forced retirement. 60, okay pa. Ako naman, from 1990, umalis na rin ako sa isang kumpanya lang din ako after 22 years. So, nag-tandem kami dalawa and then All Certified was born. Pinutap niyo itong company niyo. Yes. Ang advantage ng company namin, yung previous company ko, kasi since multinational yon, Kubota brand lang. So, but in our case, we can select different product. Sabi ko nga, especially pag sa tractors, di ba? Ang tractors is nothing kung walang corresponding implements. Di ba? So, anong gagawin mo sa traktor? Ako walang... So, we bring in various implement na alam namin na makakatulong sa industriya. As a whole, Sir Buddy, ang negosyo ng All Certified is distribution. So, from land preparation to post-harvest facilities. Hanggang post-harvest? Yes. So, ibig sabihin, pag nagsimula si farmer ng pagtatanim ng lupa, syempre, di ba, bubungkalin mo yan. So, meron na kaming dyan. Pag magtatanim ka na, pag magdidilig, hanggang mag-harvest, tapos papatuyuin mo yung palay at saka corn, hanggang ilalagay mo siya sa cold storage. So, it's a one-stop shop. Hanggang cold storage. Yes. So, kumbaga, if you will see, that is our brands, Matagal na itong mga brand na to sa Philippine market.
we should say na talagang hindi siya mura kasi quality siya. So kumbaga yung proven na, kumbaga ginagamit na ng mga magsasaka magmula pa nung 30 years ago. Kaya medyo if the farmer wants quality who have money already, talagang pupunta sa amin. Yun ang dinidistribute namin yan. So sa distribution, we have commercial, we have dealers, we have corporate accounts. Kasi iba-ibang level yung negosyo. So kinakailangan kang mag-commercial dahil masyadong mahal, medyo mahal yung product mo quality, na kung ipapasa mo pa sa dealer, tapos dealer pa magpapasa, magmamahal na lalo. Sa presyo. Kaya, dinidiretso na kami. Direkta. Pero kami mga branch, nationwide ang branch na. 13 branches nationwide. So, kumbaga, inilapit namin yung mga branches namin kung saan merong sugarcane, kung saan merong palay, kung saan merong corn, kung saan merong pineapple at banana. Para hindi na sila pupunta pa rito sa Manila, kundi sa branches na lang namin. And then our branch, we have sales, parts, and service. So kumbaga, itong main office namin, kung ano yung meron dito, sales, parts, and service, lahat ng branch namin meron. So kumbaga, pag nasa Mindoro ka, hindi ka na pupunta ng Manila. Pag nasa Bacolod ka, nasa Iloilo, strategically located yung 14 branches. Yung mga may malalaki na crops na na-mention ninyo. Yes. Sa production, kung saan ang production area, naroon kami. Nandun kami. Ganun ang ilalapit namin yung... Kasi before, as I said, yung experience ko nga sa agri-machinery business, for 46 years, nasa distribution lang kami. Mga dealers lang eh. But the problem there is yung after-sales service. Hindi nagagampanan ng mga dealers. Sometimes ang dealers magbibenta lang, tapos after that, napapabayaan nila yung parts and service. Iyon ang advantage dito sa company natin. When we put up this company, yung mga ganong senaryo na alam namin hindi makabubuti sa farmers natin, iyon ang sinolusyon na namin. Kaya wala kaming mga dealers. May dealers kami for mga small engines, but for specialized equipment na kailangan mong service, kami nag-handle. Ang empleyado natin, 170 less, 178. Ganon eh. 55% of that is service after sales. Ito sir yung sinasabi ko na pagkakaiba namin, spare parts at saka service. Okay. In here, majority of our products, talagang we invest on spare parts. Massey Ferguson, lahat ng products namin. This is investment. Yes. Wow, just for the parts? Yes, for the parts only. So, kasi the idea is, if they need tomorrow, we have. May ano ka agad? Yes. Oo. So, sila, madali magsabing meron. Kaya lang, pag nandyan na, mahirap na ano. So, talagang napakaraming pero talagang, kasi sa piyesa, may fast-moving parts, may slow-moving parts, we have it. Yun yung pagkakaiba ng lahat ng products namin. And then, since distributor kami ng equipments, pati gulong. We're the only distributor na nagkikerry ng gulong. Itong mga gulong na, ito yung mga sa Dole. Meron din yung gulong ng New Holland, gulong lahat ng traktora, meron kami. So, kumbaga, the idea is, pag pumasok sa amin, huwag ka nang lalabas. Ayan. So, talagang it's a big investment, pero nakita namin na very effective siya. Kasi when a farmer enters, lalabas siya na may dala niya na.
Ito yung irrigation na sinasabi ko sa'yo, Rainbow. Oh. Kaya, dahul ano, ito, parts lang to lahat. Grabe. Laki eh. Kaya nga pag ano, siyempre nagsimula kami sa, ano, di ba, 1996. Sa dati yung kumpanya, hindi ganito. Pero Mas malang. nakita namin na ito yung kailangan eh. Para maging kakaiba ka sa kanilang lahat. So this is our parts. Imported lahat yan, sir. Walang Grabe. ano. I think this is 500 or 600 square meters parts. Or just this, ano po Yeah. Bodega. Okay? And then, sa service naman, gaya ng sinabi ko sa'yo, 55% ng tao namin nationwide belongs to service after sales. Anong ginagawa nila, sir? Kasi may mga unit na bumibili ng aircon. Although sa Pilipinas, yung mga malilit natin na farmers, talagang gusto nilang Open. open pa rin. Pero may mga bumibili lang ng aircon. Which is a good sign na medyo nagpa-progress na talaga tayo. Yeah. Wow. Kaya ini-installan to ngayon. Ano yan, galing yan imported, tapos inaano na lang yung mga iba pang wala. Ano. Kaya siya, ano. Okay. Galing. Madaling sabihin na may service May ako, after sales. may spare parts ako. Pero pag you will put that into money, very expensive yan, sir buddy. Kami, we walk our talk. Pag sinabi namin we have service and we have spare parts, talagang mafe-feel yun ng customer namin. And kaya paulit-ulit yung mga customers namin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito. Sir, ang customers ninyo, ito yung mga seryosong nasa farming na, no? Hindi ito yung Yes. mga entry level. Hindi ito mga gusto lang mag-venture, titignan kung it's for them or not. Ito yung clients nyo, ito yung mga season doon sa industries nila. Hindi, tsaka ako din, hindi kami natatakot na mag-introduce ng new product na alam namin na kailangan ng farmers natin. Okay. Kasi may mga dealers, minsan kung ano lang yung sellable, yun lang ang binibenta nila. Pero kami, nagpo-promote talaga kami ng produkto. Pinapakita na namin, ito ang kailangan natin. Something like that. Kaya uma-attend kami ng mga agri-technica. Yan. To bring in new technology dito sa farming natin. Ang kasi ang experience ko dito sa agri-machinery business is yun nga, gusto lang ng mga dealers, ibebenta nila kung ano yung hinahanap ng customers. Ayaw nilang gumastos para i-promote yung isang product na may pangangailangan naman, nakikita natin may pangangailangan. No? To give you an example, no? When I was still with my previous employee, kami ang nag-introduce nung sa harvesting pa lang Okay. we introduced yung sa rice ito, sa rice. Yung rice reaper na tinatawag. Okay. We started rice reaper from manual. Reaper pa. But ang daming resistant. Dahil madidislodge talaga yung mga laborer eh. So, from there, nagtiyaga kami, no? But nakita nila, may pangangailangan kasi talagang nakikita namin na ang ating population, ang farmers population, yung mga bata ayaw na mag-engage sa farming eh. Kung hindi mo mapapakita yung mga bagong technology, mapapakita mo na madali lang pala ang mag-farm. Hindi mo sila ma-encourage na pumasok sa ganitong industry. Nung in-introduce ko yung combine harvester, even ang Department of Agriculture, it take me sometimes bago ko na-convince na may pangangailangan tayo. No? Andiyan, siguro baka kilala mo si Dr.
Malabanan. Siya ang head noon ng rice program dito sa Department of Agriculture. No, nagkuhan din siya sa PhilRice. No? Galing din yan sa ARI. But it take me sometimes to convince na may pangangailangan tayo. Director. Anong reason nila, sir? Hindi. Madi-dislodge yung laborer. Yun ang main concern Napakalaki nila. ng talagang Tatanggalin mo yung trabaho nila. mawawala, pero mo yung mag-harvest. Ilang tao yan? Per hectare, siguro kung 26 laborer meron ka dyan. Tapos yung mag-gather niyan, yung iti-treasure nila, yung aakotin pa yan. No? But nung i-introduce ko yung harvester, unang in-introduce ko yan sa private individual. Okay. Ang kuwang ko sa kanila ganito. Sabi ko, kung ikaw bibili ng ang OFW natin, karamihan binibili niya tricycle o jeep. No? But sabi ko, ito, harvester, pag itong ang binili nyo, dito kayo nag-invest, walang utang ito. Kasi pag tumakbo siya, sambot mo yung porsyento mo eh. Porsyento. Diba? Ngayon, in-accept nila. Especially dito sa Bataan area at saka sa Region 2, sa Isabela. So, unti-unti. But still ang DA ayaw sila. Sabi ko, hindi namin kaya na kami lang ang mag-introduce nito. Tulong tayo. No. Bumili ka sa akin ng lang unit, i-distribute natin sa mga rice areas. Tapos kami yung technical, kami pupunta. Pero you have to invest also eh. Pero hindi ko pa rin sila makonvince eh. That is 2018. 2009. Ay, 2009, 2010. yes. Alam mo kung ako kay Dr. Malabanan, Doc, sabi ko ganito na lang. Kinuha naman niya ako, sige may mga room kami, seminar, yung mga meeting kami, ipakita mo. Siyempre, iba yung video, iba yung actual eh. Alam mo, sabi ko kay Dr. Malabanan, Doc, ganito na lang. Gusto ko ikaw mismo makakita eh. Gusto ko ikaw ang makumbinsi ko kasi ikaw ang head ng rice program eh. Kung hindi kita makukumbinsi, hindi ko makukumbinsi ang secretary or what. So, anytime, anywhere, kung kailangan mo makita, tawagan mo ko, pupunta ako. Nagkataon, mayroon pala siyang farm sa Talavera. So, binagyo siya to save yung kanyang farm. Tumawag sa akin parang Sabado eh. O sabi niya, sabi mo sa akin ganito, pupunta ka. Okay, sige. Alam mo nung pupunta ako doon, talagang lodge yung balay, may tubig pa. Hindi naman bahang-baha. Okay. Sabi ko sa kanya, Doc, pwede to. Pero maraming losses. I-harvest ko to, ma-recover natin yung iba, pero after 3 or 4 days, makikita mo may tutubo dyan. Dahil basa eh, sasama sa dayami yan. Sabi ko, but I will prove to you na kaya kong i-harvest. May mga sisave tayo rather than wala, totally wala. So, pinaandar namin yung tabi lang ng, mayroong farm to market road doon eh. Marami ng tao, nag-uusyoso. Okay, lumapit lang doon. Sabi niya, kayo ba may-ari nung Sabi ko, opo. Sabi ko, pwede pa pagkatapos dyan sa akin naman. Kung hindi ko pinaparintar po, sabi ko, pinapakita ko lang dito. Wala. Di, 1, 2, 3, dumating. Ganun lang palagi katabi ko lang, Dr. Malabanan, sa Talavera yun eh. Sabi ko, Doc, iyan pa lang, sabi ko, na-approve ko sa iyo, may pangangailangan. So, from there, nag-program siya. Sige, sa Region 3, lahat na. Region 2. And well accepted already. After that, history. Pero hindi siya nakinabang. No. Ay, kasi nag-retire na ako doon eh. Nag-retire na ako eh. Hindi, importante eh. Yun ang totoo doon. Okay. Siyempre hindi ako nakinabang dahil na-retire na nga ako in 2011. Okay. Na-program na ng DA yun, na magpo-program na sila, bibili na sila, pero
tama-tama na-retire ako, okay lang yun. Sa akin. Dahil Pero he was the one. na, ano, Siya yung nagsimula ng combine harvesting business din sa Pilipinas. ayun, siguro maybe. Sabi ko naman dito sa DA, kasi marami na akong kaibigan yan eh. Sabi ko, alam mo, sa ngayon, sabi ko, tignan nyo mabuti yung dinidistribute nyo. Like for instance, yung harvester. Yung combine harvester. Ang dami nang bumiling mga private individual nag-invest dyan. Yes. Pero sige pa rin ang bili nyo. Kukunti lang ang resources natin eh. Bakit yan yung pa nilalagay? One good example, sabi ko, when I introduced that product, ang share na may-ari ng harvester, Ang kita. 16%. Pag kinarvest nila yung ano mo, 16% papupunta sa may-ari. Ganun ang kalakaran ng araw eh. Pero ngayon, sabi ko nasa 7, 8, 10. That alone as an indication na marami nang nagkundyan. Yeah. So, mayroon pa ring area na kailangan natin bigyan. Pero Yes. siguro, i-divert nyo na yung ibang resources natin sa ibang product. Totoo. Di ba gano'n naman? Ayun, sinabi ko sa kanya, ginagamit Ano, niya sa kanya. bakit ganun ang thinking nila? Bakit? I'm sure, alam naman nila yan eh. Alam na, maraming talagang private sector na nagre-reklamo talaga kasi, kumbaga, may clientele na po siya doon sa lugar, 'di ba? May kliyente na siya, yung Yes, mga nasa paligid niya. Oo. And all of a sudden, magbibigay yung gobyerno ng the same Equipment. equipment. At ay magkukumpete. Yes. Ganun eh. Samantalang ang dami pang need ng rice farmers na hindi na ibibigay. Yes, yun ang sinasabi ko rin. Sabi ko nga, katulad nung rice planter natin. Simultaneous yan. Nung in-introduce namin, even yung mga Japanese, aking boss sa Japanese, yung harvester at saka yung itong planter, magkasabayan eh. Pero to me, sabi ko, ang harvester ang mauna dyan na mag-take off. Ang planter, it will take some time, sabi ko. Bakit sir? Bakit? Yes. Ah, ang planter kasi, sinubukan ko rin eh. Kinuha ko yung feedback din ng mga magsasaka, which is, ako naman galing sa magsasaka rin sa pamilya ng magsasaka. Ang planter kasi, you have to plant it, kailangan ang seedlings mo, preparation mo, nasa box siya, no? Yung plastic na gano'n. Yes. Tray. Kailangan mo about 13 to 15 days bago mo i-replant yan eh. So, sabi ko, kailangan to. Ang gagawa nito is siguro organized na kooperatiba kasi ang capacity nito yung malalaki. Hindi, at that time, ang in-introduce ko yung walk behind pa eh. Walk behind. That is 1.5 hectares per day. At ang box na kailangan mo is about 250 per day ang capacity, ang per hectare yon. Sabi ko, every day you have to plant a seeds para tumating yung 15 days, 150 hanggang sa 15 days, yung unang tinanim mo, yan gagamitin mo. Na seeds, di ba? Ang ng farmers, ang hirap daw mag-prepare ng ng seeds. Kasi kailangan pinong-pino yung lupa mo dahil salaan mo kasi pag may bato yan, kukunin ng crew niya eh. Pangalawa, bata pa yung seeds mo, 12 days, kakainin ng suso. Ang tendency kainin ng suso, malambot pa yung puno niya eh. Yung traditional natin, mga 30 days yan eh. Malalaki na. Malalaki na, matigas na yung puno eh. Hindi makakain ng suso yan, ginagawa, Okay, di ba? okay. So, kakain ng suso. So, pangatlo, yun nga, ang in-introduce pa natin, yung malalaki, ang pinitak natin maliliit. Di ba? So, sabi ko, marami tayong ayusin. Sabi ko, number 1, consolidation. So, gusto nyo, meron tayong mga mabagong equipment, yung leveler, laser leveler. Iko-consolidate natin para maximize natin yung machine. Pangalawa, sabi ko, ang gagawa nito is talagang either private individual na, anong tawag dito? Service provider. Service provider. Yun ang hanap buhay. Or cooperative, na which is atin naman
hindi ganun kakuan yung kooperatiba sa atin eh. Kasi pag individual, Sir Buddy, masyadong mahal. At saka maliit yung investment mo na iaano mo sa kanya ay hindi sapat. So dapat talagang kooperatiba. Pangalawa, sabi ko nga, kung ako ang farmers, binili ko sa yung seeds, ikaw ang nagtanim sa akin. Pag hindi ako nag-harvest ng maganda, maaaring ikaw ang balikan ko. Yung seeds na binigay mo sa akin, hindi maganda. Sabi ko. Sabi ko, medyo hindi ganun kakuha ng acceptability nito sa atin. Nag-evolve yan. Hindi masyado yung kung even in Thailand, hindi nag-prosper yun eh. Ang transplanter, hindi nag-prosper. Sa ngayon, ang pumasok yung sabog tanim dahil konti nga yung farmers natin. Actually, may product kaming ganun eh. Gagamitin mo parang sprayer lang, ano? Yeah. Ginaganon mo. Gaganon mo. Sabog tanim. Ba't ang kung mo nga ano, kung minsan kinakain ng ibon, tsaka malambot pa rin na ang bottom line yan, yung irrigation system natin hindi controlled. Kasi nga, ang tawag dito, hindi flat yung ating ano eh. So may tubig dito, doon wala. Ang susun, ando doon. So kakainin talaga sila. O kaya, kung sabog tanim na yan, yung ibon. Ngayon may lumalabas ngayon na yun ang nakita namin. So hindi kami nagdala kami rito na yung seeder na ito. Pero seeder. Tractor implements. Kasi napakaraming pinamigay ng gobyerno na traktora sa corn program nila at sa rice program, pero kulang ang implements. So doon kami pumapasok. Kung nag-a-attend kami ng ganyan, pag may nakita kaming apoy dito sa Philippine pwede itong introduce natin. Hindi kami natatakot na Ngayon, mayroon kami bagong pinasok dito. Yung corn, Yes. Corn planter. Which is... Planter. Yes, corn Mayroon planter. kami corn planter para sa malalaki, but they're expensive. Galing ng to? Kuhn from France. France. So, kumbaga yung level ng farmer natin, kukunti Hindi talaga kaya. Kaya, Hindi kaya. nagpunta kami sa... Still, ang corn farmer natin sa Pilipinas ay pa rin, sa mga maliliit na farmers pa rin. Wala yung kagaya ng banana na malaki na isang farmer lang. Walang ganan. Mayroon, pero bihira. So, kaya ngayon, ang ginawa namin... Majorities. Mayroon sa Thailand, yun nga, direct seeder ito. So, pinakita namin sa Mindoro, in-introduce natin, nakita nila. Kasi hindi kami natatakot to prove is to see, to believe. Pakita namin ang production, after ilang days, so makita nung maraming bumili sa amin. Yung existing tractors nila na binigay ng gobyerno na maliliit, yun ang ginagamit nila. So, that way, na-encourage mo yung mga young generation pumasok sa agri-food production. Bukod doon, marami rin tayong pinasok sa mga cattle mayroon na rin Sa cattle. yung mga Ayun, sir, mas mayayaman yung mga yan. Ayan, marami kang kinover, di ba? Talagang, may mga kasi mixture kami. talagang imported talaga yung mga, Ito Pangasinan din to eh. Pangasinan yan. Ito alam ko, Pangasinan. Ayun, so kumbaga, we bring in quality products na alam naming makakatulong to improve the agricultural sector. Yes. Hindi siya mura kasi galing na kami dun yung younger years namin. Ito talagang sasakit lang ulo mo. You really have to invest. You have to invest. In agricultural farming, you really have to invest. Kung gusto mo talagang umunlad. Yes. At saka, kung talagang titignan mo, yung katulad ngayon, may pinasok kami, galing din ng France. Pero hanggang ngayon, ilang taon na yon. Hanggang ngayon, hindi ina-accept ng merkado. Sige ang demonstration. Ano pa yan? Mahal kasi. Yung profile mixer, nakakita ka na rin nun. Hindi. Plus, yung Forage shopper? Yung ito. Yung profile mixer niya. Yung power prep. Power harrow. Tinatawag na power harrow. In Thailand, nobody is using trailing harrow already. Pero sa atin, yun pa rin. Yun pa rin. Kaya lang kasi, if they were to compare the price of a trailing harrow
sa power harrow, times 2. So si farmer natin talagang nagtsatsaga pa rin sa traditional. Pero kung pupunta ka sana dun sa power harrow, mas maganda, mas mataba, mas maganda ang bunga nung tanim natin. Kaya lang, syempre, sa economy of scale nga talaga eh. So doon ka talaga, para lang mairaos mo. No? Pero sa mga may pera na talaga, bibila, pero mangilan-ngilan pa rin. They still go to traditional. Sir, balikan ko lang yung na-mention, na-discuss natin na yung transplanter. Nung ini-introduce nyo, di ba, yung ang sabi nyo nga, medyo mas matagal mag-take off. Kumusta ngayon? Naka-take off ba ang transplanter? Hindi pa rin? Kung ako tatanungin mo, palagi ko, hindi pa rin. Because ang dami kasing skills involved, no? Unlike yung harvester, isang ganun. Yes. Mabilis siya. Kitang-kita mo kaagad yung resulta. At saka, mabilis ang kita ng harvester, walang utang. Yung planter, yung rice planter natin, na mag-prepare ka ng seedlings, tapos ang nakikita ko sa planting, palagi ko ito yung Mechanical? Yung mechanical na precision planting. At saka direct seeding. Direct seeding. Makayos pa. Sir, mention na po natin yung rice, yung corn, ano pang mga concern, sir, sa corn? Sa corn? Ngayon, ang ginawa natin ngayon, yun nga, yung sa planting, di ba? Kasi yung ating malaki, talagang kukunti ang makaka-afford nun. Makaka-afford. So, nung makita namin to sa Thailand, may mga collaboration din kami sa Thailand, mga manufacturer dyan. Yung counterpart namin doon, na dealer din ng Massey Ferguson doon, namin. So, sila rin ang nagbibigay sa amin ng mga Tapos titignan namin, kung makita namin talagang may possibility na talagang ma-i-adapt natin dito sa So, ongoing pa rin yung pag-introduce nyo nito ngayon? Oo, sige kami. Sa corn, ang nasolusyonan namin is the drying of the corn. Drying. Okay. Before, di ba, siyempre marami tayong bagyo. So, yung dryer namin from US, drying time is only 3 to 4 hours. Yung normal na pagpapatuyo mo ng corn is 20 to 24 hours yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.